Today we're having the bike show and road safety seminar sa Robinson's Place, Las Piñas. Etong bike na to, may kwento raw eh. Si Gary Fisher is siya yung designer po nung bike na to. Hindi po basta-basta lamang sasabak sa pagbibisikleta, kailangan po muna mauna ang mga pag-iingat at yung mga tamang pamamaraan po ng pagbabike para maiwasan po natin ang anumang sakuna sa daan. Doon sa mga binubuo niyang mga belo, ano yung pinaka, how much? Marinig ni Missy sa vlog. Yung auntie ko kasi naka-broken. Alright guys, good morning. Ang pupuntahan natin sa Robinson's Las Piñas, pero bago tayo pumunta ron, may mimit muna tayo sa Vermosas. Matagal ko nang katsa to eh. And sabi niya na taga Cavite na ako. Titreat niya ako. Pinakang welcome niya sa akin dito sa Cavite. Taga Imos, Bacoor yata siya o Imos. Yan guys, kitain natin siya. Eto na nga yung bulusok tayo parate. Pagpalis ng bahay. Alright, shout out sa lahat ng mga may long ride ngayon. Ride safe. Yung mga kababayan natin sa ibang bansa na meron ding mga ride. Ingat po tayong lahat. Alright. Alright guys, dito tayo. Crossing Pala-Pala. Papunta tayong Robinson's Las Piñas. And dadaan muna tayo breakfast sa Vermosa. Alright. Haba ng pilo. Bulusok tayo ngayon. Hataw tayo, hataw. 7 o'clock yung meet up natin sa Starbucks. Medyo matagal tayo rito sa stoplight na to. Si Kuya, ride safe. Labas tayo ngayon ng Dasma. Punta tayong Vermosa papuntang Las Piñas. Dito na tayo Daang Hari, kakanan tayo rito. Trend na pala yung ganito. Bikers. Ay, may latag pa. Makapaglatag nga dito. Ayan guys, good morning. Dito na tayo sa Vermosa. Kasi ba yung nasa Starbucks daw siya. Alright. Nagkamali ako ng pasok. Recorded. Recorded. Oo. Nasira yung ano ko eh. Yung max mo? Anong nangyari pala doon?
Guys, ito yung matagal ko nang ka-chat, ngayon ko lang na-meet and welcome niya sa akin dito sa Cavite. Taga Cavite na raw ako, si Lester. Jack all the way. Sir J Kapitak. Alright. 14.58. Oh, average tayo ng 20. Yung first nating bumili nung pa-Jack all the way. Nako, in first. Ayan. 1 year warranty tayo dyan. May warranty yan. Yes! Oh. Salamat sa time and papunta pa ako ng event. Masarap na kwentuhan. Sa susunod, makakasama natin sa ride. Peace out. Pa-Jack all the way. Alright. Ko parang bitin, parang hindi balance. Tingad. Nice meeting you. Sa ulitin. See you, long ride. Ayun, mga 11 kilometers to Robinson, Las Piñas. Utay-utay na natin to. Alright. Traffic na. And salamat kay Sir Lester. Yung na-meet natin dito, taga Cavite. Winelcome niya ako rito sa Cavite. Kaya may lumahabang kwentuhan. Sa susunod makakasama natin siya sa ride. Daw tayo rito. Molina Road. Kapoy! 11:40. Buti na lang makulimlim. Sabi ni Google, turn right daw tayo rito, Nelia. Alright. Ito pala yun. Parang bagong daan to. Matiwasay. Biglang titigil. Ganda rito, panalo. Ito yung bago sa paningin. Diba? Wow. Biglang ahon. Make it happen. Bawal daw rito yung bike at motor. Babalik tayo ngayon. 4 wheels lang daw yung pwedeng dumaan and may mga sticker. Alright. Hindi ko nabasa, bawal nga pala talaga. Nakakatakot na kalsada, bagong kayod. Dito pa rin tayo tutungo. Lapit na tayo, guys. Ayan guys, dito na tayo. Robinson's Place, Las Piñas. Parang tayong bike park kay Sir. Sir, saan po yung bike park? Thank you. Diretso lang daw. Kuya, bike park? Ayan, kailangan daw mag-lag. 71 1217 Pasok tayo. Umukompose na po siya ng 70,000 vehicles per hour during rush hour. Good afternoon, I'm Richard Pulido. I'm from the marketing of Robinson's Place, Las Piñas. Today we're having the bike show and road safety seminar. So in partnership with Las Piñas Cycling Alliance,
ginawa po natin itong bike show na to, and more importantly, nag-invite po tayo ng mga speakers to talk about road safety. Kaya po natin ito ginawa is para po makapagbigay ng tulong at saka po informasyon para po sa ating mga bikers na hindi po basta-basta lamang sasabak sa pagbibisikleta. Kailangan po muna mauna ang mga pag-iingat at yung mga tamang pamamaraan po ng pagbabike para maiwasan po natin ang anumang sakuna sa daan. So, again, thank you po sa pagsuporta, and hopefully, tuloy po itong mga ganitong programa na magawa natin in partnership po sa ating mga LGUs at sa mga bikers community. Maraming salamat. Ano yung mga ginagawa nung Las Piñas para dun sa mga awareness ng road safety? Kagaya po kami po sa Robinsons, nag-conduct po kami ng ganitong programa, nakikipag-partner po kami sa mga LGUs at mga grupo ng mga bikers para makapag-share po sila ng kanilang mga kaalaman at saka experience na tamang pagbibisikleta kung saan dapat. Gayon din po, nagpaparami kami ng mga members para po mas matulungan natin sila at mas mabigyan po natin sila ng guidance sa tamang pagbibisikleta po dito sa Las Piñas. Robinsons po ay nag-provide ng bike parking. Meron din po tayong bike repair station, and yung pong ating bike parking is mayroon po siyang sariling security na nagpapalista ng lahat po parada doon para rin po sa security ng ating mga customer na nagpa-park ng bisikleta. Other than that, meron pa ba kayong pwedeng i-develop para dun sa mga bikers? Ang totoo po niyan, nag-uusap po kami ng LPCA, ng Las Piñas Cycling Alliance, para sa mga iba pang programa na pwede po naming magawa para sa mga bikers. Ang isa po dyan, siguro pwede ko na rin banggitin, may pinaplano po kami na mga parang CSR program na yung mga bikers, i-encourage po namin na magdala or mag-surrender po ng mga plastic bottles na ikokolektahin naman po ng Robinsons para po sa proper disposal. So, in a way, may napupuntahan at may magandang purpose din naman po yung mga ginagawa nating partnership sa mga bikers community. Yun yung mga bikers na magpupulot ng mga plastic o na ipunin dito. Tama sir, napag-usapan po namin, wala pa naman pong final na detalye, pero napaplano po namin na ganung idea yung mga bikers na magkakaroon po kami ng schedule, ng set date na pagpunta po nila dito, may mga dala silang mga plastic na nadaanan nila sa kalsada. Si Robinsons naman po ang mangongolekta at ang bahala na pong mag-dispose properly ng mga plastics na yun. Salamat sa Robinsons Place Las Piñas. Yun na nga, isang malaking karangalan na na-invite ako rito. Inuunan ko kayo ng mga message para ma-share natin dun sa iba. Hindi lang dito sa Las Piñas, at least may share natin sa ibang lugar kung ano yung pwede nilang makuhang idea. Hindi naman masamang gumaya kung isa kabubuti ng lugar, di ba? Tama po. Kami rin po ay nagpapasalamat sa pagdalo ninyo dito sa amin, at sana po sa pamamagitan ninyo at ng inyong channel ay maparating pa natin sa mas maraming mga kababayan natin, especially yung mga nagbibike, kung ano po yung kahalagahan at importansya po ng mga natutunan natin ngayong araw na ito dito. Thank you very much. Etong bike na to, ito yung may-ari, and may behind na kwento raw eh. Gary Fisher is siya yung designer po nung bike na to. Oh. As a matter of fact, when he came here to do the ribbon cutting ceremony do sa track store sa BGC, nagkataon po na nandun din ako. Well, the day before I was there, then I found out na the following day he will cut the ribbon to open the track store. So dinala ko yung bike the following day. Tapos tama-tama nandun din siya. Kaya nagpa-picture ako with him. Yun. Pwede po bang... Tara! Grabe! Oh, that's the picture. That's Gary Fisher. That's me. Nung may buhok pa ako, ngayon wala na. Pero galing ha.
Oo. Yun. History yan. Oho. Tapos, Oo. meron pang isang storya. Ano yung isang I had him sign, fix ko yung signature niya dito. That's the signature. Nung nasa Grand Trail sa Molito, pinalinis ko yung bike. Tapos, sabi ko doon sa naglinis, uy, ingatan mo yung yung pirma kasi pinirmahan niya ni Gary Fisher. Tapos, sige sir, sige. Tapos nung binalikan ko, wala na yung pirma. Asan na yung pirma? Ay shoot, naku, nawala sa isip nila. Na huwag nilang buburahin. May natira pang konti, kaya lang eventually nawala na Buti rin. na picturean nyo. Yes, this is the picture. Kayo lang ang meron yan. Hindi ko alam kung ako lang meron. Pero, kasi I got it sa ROX BGC. Yun. Yung I think it was 2012 when I bought it. Tapos, na-attract kasi ako dahil nga kakaiba yung niya, yung frame. batalya, yung frame. Pero, and yung pag sumasakay kayo dyan and nararaid nyo, okay naman. Oh yes, hanggang ngayon, wala pa rin ka problema. Marami kayong bike. I have 3 bikes, puro trek. Nagkataon lang na puro trek. Kung nung binili nyo ito, eto na to. Yeah, at least siya. Oo. Kaya naghahanap, unfortunately, ito kasi hindi na siya gumagana. Yung shifter ba ang tawag dito? Which one? Ito nasa ilalim mo, ito? Oo, ito. Oo. Shifter. Madali Hindi na ang siya palitan. gumagana. Kaya lang wala nang, ang gusto ko sana original. Original, Wala Avid. Avid. So nagtanong ako sa Dance na Dance bicycle store sa may Pasong Tambo. Wala daw silang ganung stock. Yun lang naman ang problema niya. Tapos of course yung gulong, yung original niya was a Bontrager. Kaya lang wala, bihirang-bihira na rin makakita ng Bontrager na gulong ngayon eh. Hey, magandang hapon po sa atin lahat. Ako nga pala si Eric Lasarte mula sa Philippine Advocates for Road Safety. So natutuwa kami at na-invite kami dito sa event ng Road Safety Seminar and Bike Show kasi nakikita natin yung pangangailangan na may kinalaman dun sa mga nagbibisikleta na mga na-involve on road crashes o accident, no? Kaya ang isang advocacy namin ay mas malawak na marami makaalam sa mga nagpumapadyak sa atin dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, ayon na rin dun sa statistic ng World Health Organization na yung mga vulnerable road users sa katulad natin na nagbibisikleta ay nagiging biktima ng mga road crashes, no? Kaya importante na malaman natin yung kahalagahan ng kung paano tayo magiging ligtas sa kalsada. Kaya mga kapadyak, maging alisto, mag-ingat tayo sa pang-araw-araw natin na iikot sa mga kalsadahan natin dito sa Kamanila. Maraming salamat, Jay. Thank you. Salamat po. Anong model nito, sir? Bridgestone GR24 1983 model. Kayo lang ba meron yan sa Pinas? Hindi naman meron, pero usually kasi ito sa mga Japan surplus mo makukuha. So medyo rare lang siya. Pero meron din meron ito. Usually makikita mo to sa mga Japan surplus eh. Medyo yung condition niya medyo hindi pa ganun kaganda. So kailangan mo talaga siya i-restore. Ako na nag-restore nito. Nakuha ko to sa Japan surplus sa Bulacan. Medyo bulok talaga siya nung nakuha ko. Ito ko lang talaga yung geometry ng bike nito tsaka dahil classic. Kasi nanalo to sa Japan ng best. May award to sa government ng Japan. Buti nakakakuha kayo niyan sa Medyo mahirap siya hanapin, makakuha, tsambahan. So yun nga, nakahanap ako. Tapos inisip ko dahil nung ginawa kong project bike na to, kakasimula lang ng pandemic. So may time ako i-restore siya. Kuha ko siya before pandemic kasi umuwi ako kasi ako nag-work ako in China. Umuwi ako dito, yung bike ko na mga bike ko nasa China. So dito wala akong magamit. So sabi ko it's about time na bumili ako para may magamit ako dito. Hindi kayo hirap pagka sumasakay kayo dyan? Hindi naman, Pag tinitingnan ko para ako'y nahihirapan. Pero talagang fit sa'yo o
Oo, sa akin fit naman siya kasi yung geometry nito, yung seat height to handlebars is parehas lang siya ng sukat sa road bike. Galing. Inano ko siya, sinet ko siya as Binalas niyo ron sa... Though mahirap maghanap ng seat post nito kasi ang size ng seat post nito is alanganin. 26.8. So it's either usually sa mga classic bikes, maiikli yung mga seat post niya, yung size nito. So ito galing to sa lumang Bianchi ko na bike. Hindi siya actually fit. Ginrind ko yung part na dito sa baba, ginrind ko para pumasok Kumasya. Oo. Pero hindi halata. Ayan. Kasi kung yung gagamitin ko yung stock niya na... Na-try nyo ng ilong ride? actually nagamit ko na sa Kaliraya. Padjak all the way yun from Las Piñas. Galing. Tagaytay, mga ganun. Tagaytay. And yung crank mo, 54 ba yan? 50 to 48. 50 to 48. So medyo mabigat siya sa ahon. Late ng kog sa likod eh. So, eto naman, 1128 na 9 speed. Pero kasi, maraming maraming adjustment ka gagawin kung gusto mong maging 9 speed or 10 speed. Kasi ang kasya lang dito is 7 speed sa frame na to. So, ang ginawa ko dito, bumili ako ng cogs na 10 speed, tinanggal ko yung dulo, ang ginamit ko lang yung 9 para kumasya siya sa hubs. At saka medyo kailangan mo mag-experiment. Magastos. Oo. Medyo mag-experiment ka para magusto mo makuha mo yung gusto mo. Galing. Kanyari, ginagamit mo, nag-ride ka kahit dito lang, tapos may mag-appreciate talaga na minsan habang nagbabike ako, may sasabay sa gilid ko, sabihin, sir, ganda ng bike mo, ganda ng pagkaka-restore mo. I mean, fulfilling naman, tapos sulit yung na-appreciate. pagka-restore. Nice meeting you, sir, and sa bike mo. Salamat. Galing. Salamat. Estimate total damage. Medyo mahirap sagutin. Isa-isa ko kasi binuo eh. Yung nabili mo sa Yung nabili ko to sa Japan Surplus, sobrang mura. 8,000. Ang nagpamahal yung pyesa. Yun. Isa-isa group set. Hindi naman ako makakabili ng group set na kasi classic eh. Tama. More or less. More or less sa group set, mga 25 ako plus 25. All in all, 100 meron. Wala naman, pero doon tumitimbang. Oo. Pwede bang kalabitin to? Pwede naman. Galing. Ano to, pang opisina mo? Ano lang, pamalingge. Pamalengke? Eh di ilalansa to. Pwede bang buksan to? Pwede bang buksan to? Pwede. Yun o. Amoy na amoy yung leather. Ang mga lang. Ano yung mga nilalagay dyan? Ang errands. Ilan taon na sa'yo, sir, yan? Bali yan actually sir, mga 2 years na. 2 years. Dahil 2 years. sa pandemic nahilig sa mga, sa mga bikes, mga classics lalo na. Bili ko siya na wala pa yung mga saddle, talagang ano lang. Saan mo nabili yan, yung frame? Online lang. Online? Tayo ng pandemic, ang dami nagbibenta online. So, mga Anong brand? Bridgestone Chero. 700 CO. Chero yan nawala na lang yung print Chero. Magkano bentahan yan sa online dati? Nabili ko siya mga nasa 21,000. Tapos bali bare pa siya. So dinagdagan ko na lang ng mga bags. Nabili ko naman sa Marikina Tindero. Online din. Galing Marikina. Marikina Tindero. Pag search niyo sa Facebook, Marikina Tindero, maganda yung mga products niya ng mga leather bags. And itong saddle mo? Yung saddle na to, kasama na siya dito sa bike. Lahat na rin. Ilan taon na rin doon sa may-ari? May-ari actually, bali mga parang 3 taon na rin yata sa kanya eh. Mahilig siya sa mga bikes eh. So ano lang talaga, binenta lang niya. Siguro, hindi na nagagamit. Yun. Na-tsempohan lang. Kaya Talagang yung itong shifter niya dito lang ito lang, isa lang siya. So hindi ko na pinalitan yung crank. As is lang. Tapos ito, pag binili mo siya, yung binili ko siya kasama na itong mga sina.
Galing. So, talagang ano na, classic na commuter bike. Tapos yung tires, red na talaga siya. Kasama na yun dyan ang binili mo. Kasama na yun, nabili ko siya. Ang galing. Good buy na talaga. Dinagdag ko na lang yung canister, yung ano, itong Zephyr na classic na ano. Ay, yung battle cage. Okay, very good, very satisfied. Talagang ano, kung sa classic bike, mahilig ka sa mga commuter classic bike, okay siya. Mabigat, pero kaya nga, pang ano lang talaga eh. Ilan yung bike mo? Actually, may GS ako, meron din akong GR2. Oh, sige nga, naalin dyan. Meron pa pala eh. Dito, nakapasok dito, yung isang GS ko. Eto, Yeah, yung blue, oh. sa'yo pa rin Yan. yan. Gaya naman mali siya. Nabili ko lang din, ano, sa Taguig. Mahilig din siya sa mga mini velo. Galing Malaysia yan. Magkano mo nabili? Dito naman siya ng 16. 16. Ilan ba yung bike mo? Meron akong ganito rin. Meron akong GS. Meron nga ganyan din. Meron din akong road bike. May may fat bike ako. Meron akong... Ay, grabe. Sa lahat ng mga bisikleta mo and ano yung pinakagusto mo and ano yung... Actually, kasi iba-ibang category yung ko eh. So, kung sa classic road bike, gusto ko yung GR24. Kasi mabilis. Eto. Oh, yung ganyan ko kasi, ano siya eh, tawag dito, internal gear. So, galing. yung isa, sa bahay. Hindi ko na nasakay sa kotse. Tatlo yung papasok ko sana. Yan. Tapos sabi, wala, nahilig lang sa bikes kung ano yung pandemic eh. And then, nahilig lang sa mga classic. More on classic. Oo, classic talaga. Pagdating sa ride, okay lang. Sa ride, okay talaga. Yung GR24, okay talaga sa ride. Nakakita namin ng Tagaytay. Tapos ito naman, nakakita na ng Sierra Madre. Okay. Pag mga short ride lang, itong Chero, Pero yun yung pinakagusto mong bike. Oo, ito yung pinakagusto. Ito kasi, yung Gios ko, parang pang chill ride ko lang yun. Pag gusto ko ng medyo classic na mabilis, ito, ginagamit yung Gios. Kahit meron ka ng road bike, May road bike din ako eh. mas gusto mo pa rin gamitin yan? Well, pag ano lang, depende lang kasi sa kumbaga kasi nung kasama sa ride. Pag classic ride, ginagamit ko talaga yung Gios. Pero pag halimbawa yung mga long ride na, yun, ginagamit ko yung road bike. Pero kumbaga parang gusto mong ipil yung ride, nandun ka sa classic. Sa classic, Okay. Parang ganda kasi pag classic eh. Pati yung jersey mo, naka-classic look. Sir, 3 bikes yung entry nyo dito sa event. Kumusta naman yung... May nanalo ba rito sa ano nyo? Kasama ang palad, wala. At least po ano yung participation, Kasi kailangan malaking bagay. Kasi Las Piñas din natin to. At nandito rin tayo sa Las Piñas, yun lang. Ilan ba talaga yung bike nyo? Moron Velo. Moron Velo. Mini Velo. Bali, Apo. ano siya ngayon? Mga 7. Hindi ko lang sinama iba. Pero yun talaga yung kinokollect nyo. Puro... Velo lang talaga. Diyan sa tatlo, alin yung pinaka para sa inyo? This one. The Antico. Yan. Ano yun? Feels ba sa ride yun o pag sinasakyan mo o ano? Mas ano siya, comfort, sa ahon, mas magaan. Pero kung sa ano naman, kung sa chill ride, ito lang din. Ito kasi the usual, yung iba kasi sa anak ko. Bali, 4 na lalaki yung ano, kaya lahat kami naka-bell. Pero kayong taga-restore? Yes. Ito kasi modern na. Modern? Hydraulic na nakatis. Ito mga classic na nakakanta ka. Doon sa mga binubuo niyang mga velo, ano yung pinaka? How much? Baka marinig ni Missy sa vlog. yung Antico kasi nakagrupo siya ng Dura Ace all the way. Bottom bracket, even the skewer, Dura Ace, all the way Dura Ace. OMG. Even the chain Dura Ace, the BB, lahat. Dura Ace. Iyon talaga. And Brooks accessories. Oo. Kaya medyo mahal. Alam mo naman yun. Pag nasa bahay, nakakadena. Oo, kailangan. Kasi nasa labas lang. Di ba? Yun yun eh. Oo, kailangan. Galing sir, nice meeting nyo po. Anong name? Jaron. Yan. Taga Las Piñas. Thank you po. Salamat sa invite nyo rito sa akin. Ito rin, ingat lagi. God bless.
Danilo Sapi po, inspector po ng Traffic Management Office. Regarding dun sa bike safety. Sa bike safety natin, pinapatupad namin sa ngayon, pinagsasabihan lang namin yung mga nagbabike na gumamit ng bike lanes kasi kung gigilid sila sasama dun sa mga sasakyan na sa second lane, nagkakakos tayo ng aksidente. Nung una po, inano lang namin, pinropose, yung C5 at saka yung ating danghari, meron po tayong ikinilagay na bollard dyan para sa mga bike lanes para po makakaiwas sa aksidente. Dito po sa Alabang Zapote Road, sa ngayon, paint pa lang ang ginawa natin, share the road pa lang para sa mga bike lanes. Gamit pa rin po ng motorista dahil po sa makitid po ang Alabang Zapote Road. Pero gagawin po ng ating city government ng paraan kung ano pa po ang mai-improve natin para po yung ating mga cyclists makapagbisikleta ng ligtas sa tulong po ng ating Mayora, Mayor Imelda Aguilar, at sa tulong po ng ating mga City Council. Yun po ang pinopropose po ng ating Traffic Management Office. Ang Traffic Management Office po ay katuwang ni Mayor Aguilar at ang mga council sa pagpapatupad po ng daloy at matiwasay na traffic natin. Bukod po ba doon sa mga nasabi nyo, kumbaga pagdating sa mga siklista, o magkakaroon po ba kayo ng batas para dito sa Las Piñas? Or sisikapin po namin na may hayag po yan sa ating City Council na magkaroon tayo ng batas para kung sakasakali po kumbaga magkaroon ng penalty yung mga siklista na sa kaligtasan din po nila na wag na lumabag dun sa ating mga ipatutupad na batas para sa mga siklista. Pero hanggat maaari po, sana wag na magkaroon ng paglalabag at matiwasay na lang po ang tutulungan po tayo ng ating City Mayor sa ikaulad po ng ating mga cyclist lane. Paano po yung mga dumadayo rito? Kumbaga hindi naman totally mga taga Las Piñas o dayo lang sila. Hindi nila alam yung rules na kailangan mong sumunod dito sa batas ng Las Piñas. Bali, pagka ganun po yung mga dayo sa unang at kukunin po namin yung mga name and address nila na sa susunod po at sila po gagawa uli o lalabag uli sa mga ruling na ating kakalsadahan, siguro po magkakaroon na rin po sila ng penalty. Pero sa una pong attempt nila, pagsasabihan lang po at para po matuto sila at malaman nila yung ating ruling. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Sige po. Yung partner niyo, sir, nasaan? Sir, ask ko lang, kayong mag-asawa yung nagdadala nito? Nasa magkano yung naging cost nyo rito? Yung frame, nagbibenta kami. Start siya ng 25. 25. Frame. As in bamboo. Bamboo. Frame. Pero yung nagastos nyo rito? Certificate 45 to 50. Buo na. Buo na yun. Entry number 25. Consider na yung frame na Saan kayo sa Taguig? Napindan. Thank you, sir. Congratulations po. Matagal na sa inyo yan, sir? Nasa 2015 pa. 2015. Kona stub siya. 2008 model. As in totally pinang-downhill nyo? Downhill. Ano lang ako? Trail lang. Hindi ko na downhill siya. Last laro ko is sa Lamesa lang. Sa Lamesa? Sulit naman. Sulit po. Pero alam ko may mga iba pa kayong bike dito Na Brompton. Yung Brompton. Saan nyo na po nadalo yung Brompton nyo? Dito na sa Philippines. And mga narating? Davao City. Wow, Singapore. Inikot nyo na. Davao. Galing. Eagle. Alin pa yung isa? Bamboo bike. Yung bamboo bike. It's from Davao.
Endemic po sa Mindanao yung ano. Yung Variety ng bamboo. bamboo. Sa Mindanao lang po meron yan. Kagingking. So, may... Pwede bang pitikin to, sir? Pwede. Masakit sa kuko ha. Pero ito carbon. Carbon na yun siya. And magkano nyo nabili sa Davao yung frame na yan? Nasa 25. 25. Raymond. Raymond. Ang galing. Kagingking. Kagingking. Kagingking na bamboo. Kagingking yan. Siya bayog is ano. Bayog. Nandun yung necklace. Necklace bamboo. Sir, ano pong name? Angel Villacrucis. Ayun, nice meeting you po and thank you at napaunlakan nyo ako rito sa mga pang demo nyo na bisikleta. Galing, kaka-amaze. Thank you. And saan na po yung mga narating nito? Kumbaga binili nyo lang yung frame sa Davao o... No, kasi actually the maker is my first cousin. Okay po. Taga Davao po ba talaga kayo? Ini-endorse ko rin yan siya. Dream Ride yun, Davao. Ini-endorse nyo rin talaga ito. Ini-endorse ko siya. Nanalo na siya ng first prize for bike-friendly bike. Nakasali na sa Philippine Cycling Festival sa Clark. Setup niya as gravel bike, naka-tanko bar, naka-11 speed, one bike. Kaya if you're interested, please like our Bamboo Philippines page sa Facebook. Sige pa, ililego pa. Doon lahat yung makers ng bamboo. Kasama namin yan. Ito, taga-Taguig siya and siya rin yung maker siya from Taguig. Ito, maker from Davao. We have 13 manufacturers kasi ng bamboo bikes. Sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. May sa bike festival sa Iloilo, magkita-kita naman yung mga bamboo bikes doon. Merida yung bike niya pero nakakulnago kayo. Ilan ba yung bike? Dalawa pero yung isa bubuin pa lang. Bubuin pa lang. Yung isa kulnago. Minsky. And eto, saan ang narating? Pinakamalayo sa south is Lucena. Tapos sa north is Tagpi naman. Pero Gapan tsaka Baguio. Ayos. Mga ilang araw yung Baguio? Bali, almost 3 hours kasi sa TPLX ako nag-start. Naglagpas ng TPLX. Rosario na? Akyat lang? Yes. Oo, yun ang totally ahon eh. Mga ilang oras? 3 hours. Galing. Hanggang saan? Na may tukod. Hanggang Baguio lang talaga? Parang Burnham, tapos ikot-ikot ng konti. Tapos nung hindi ko na kinaya, sakay na ako ulit ng van. Pauwi. May family vacation namin. Talaga in-experience mo lang yung pag-akyat? Yes. And kumusta yung pag-akyat? Mahirap. And yung experience ko sa ron, yung habang umakyat ka, malamig, ang sarap i-recover. Yes, masarap yung recover niya talaga doon pagkalagpas mo ng tunnel ng Marcos. Kasi doon lang talaga recover mo. Ano yung ginamit mo nun? Wala, saan galing tong mo? Japan. Pero dati siyang hybrid na matte black. Pina-repeat ko lang siya. Pero yung design nito, ito na talaga? Bali halo siya. Itong top tube is alloy. Tapos itong down tube is carbon. Okay. Mix Yes. And magaan. Ikaw na lang din nag-modified niyan? Hindi siya modify kasi kasama na talaga? Binili ko siya ng patsi-patsi mga parts. Best setup. Ilan taon na sa inyo, sir? 3 years. And mga napuntahang lugar? Laguna Loop, Kabyang, Tagaytay, Nati Beach. Yan, makakapaglaway ka. Pang Miss Universe na tanong, bakit mo nagustuhan yung fat bike?
Medyo kasi ang fat bike, medyo tayo sa kalsada eh. Hindi natin inuukan ng mga lubak. So, matapos sa lubak. Mas malaki. And ang passion naman is view lang ng magandang scenario. Pwede talaga pang long ride kami. Easy to long ride. Ang pangalan ng grupo? Vermosa Fat Bike Club, then nag-treat kami ng Wheel 2 Fat. Ayun. Wheel 2 Fat. Yung grupo natin. Yung setup nyo, oh. Lumulutang ba sa bahayan? Yan, siyempre. Ha? Ayun, no. Sir. Opo, ito sa akin dito. May sa friend ko. Yan po makikita natin. Yes, shine bright like a diamond. Ayos. Best customize. Mahirap po, di ba? Ang hirap! Kaya isa pa, challenge to eh. Suko, hindi ko kinaya. Ang hirap sakyan. Hindi mo yuyug-yug, ano? Pero saan mo dinadala yan? Kahit saan po. Yun gamit mo? Opo. Nag-ride din po kami, mga kasama namin na agento. Saan yung pinaka-long ride mo? Gamit yan? Aguinaldo. Aguinaldo Shrine. Galing dito sa Las Piñas. Opo. Nakapauwi niyan? Bali, Paranaque po. Paranaque. May group din po kami. Paranaque Street Flow tsaka Astig Pinoy Riders CPR. Okay, congratulations. Opo, thank you. Thank you. Yung kay sir na Japanese bike, yan na. Classic Award. Congratulations. Entry number 22. Ayun oh. Which is the most expensive one? Can you describe this one and why it becomes expensive and how much, please? Bawal po malaman ng mother niya. Puro lang po. The frame came from Japan. Wow. Yes. Then the other parts was ordered. Ganda. So, 6 digits. 6 digits. Secret. 100 plus. Okay, 100 plus 1,000. 100 plus 1,000. Okay. But, kung compare mo to sa accidents ng mga driving bike, hindi nakalaban sa mga madalaki. What is 100,000 compared to your life? Diba? Minsan, diba? Hospitalization lang, more than 100,000. Kaya ito, magpo-protect sa'yo. Careful! Epic. Carbon yan ba tayo? Oh, congratulations, sir. Congratulations once again sa lahat ng ating mga awardees. Para naman po mas minded natin yung bike show. Ay, nagkatama. Ayun oh. Entry number 1. Best restored. Entry number 1. Ayun oh. Congratulations po. Matagal na po sa inyo. Pero ito 3 months nyo palang nagawa. Oh, pero hindi lang sila lang ito, siguro wala pang 1 month. Mga magkano na pong damage? Separately ang cost niya. Ito Apa. ay 5,200. 5,200. Engine kit. Apo.
Saan galing yung makina nyo? Lazada lang yan. Lazada. Brand nyo nun yung nakuha sa Lazada. Saan kayo na nakakuha ng idea na gawa ng makina yan? Sa YouTube kasi nakita ko. Merong bike makina pero hindi ganyan kasi. Yung mga nandito ng mga makina. Opo. Nanihila pa. Tama po. Nakita ko yan. Ako nag-assemble. Itong tangke na to, nabili mo rin sa ano? Package to. Pili mo yan. Kasama na yung tangke, lahat yan. Accelerator, clutch. May clutch pa rin. Di para talagang motor. Oo. Kung hindi ka marunong magmotor, hindi mo patatakbo yan. No. Hindi naman. Kasi ano to, bakit hindi magmotor? Oo. Malamang hindi nga marunong yan. Kasi meron kang clutch eh. Kasi sari-sari nga naging motor ko. Clutch. Pag piniga mo ito, saka siya aabante. Hindi. Pwede kang mag-bike. Okay. Pag binike mo yan, clutch mo to. Opo. Okay. Pag bisawan mo, hindi mo may ikot. Pisil ka niyan. Oo. Takbuhin mo muna. Pag may buwelo ka na, clutch, takbo. Talagang bibilohan mo ng padjak para sana mamaya makita kong gamit nyo pag-test. Bawal dito eh, no? Sa loob. Ha? Hindi ito may ikot eh. Mausok, hindi? Mausok konti. Okay. Sige po. Halo eh. Galing. May tuti. Two stroke. Matakbihan ang mga 60. Tagal ka na rin nag-vlog. Sige po. Tagal na rin yan. Opo. Ikot po kami para number 1, dito address. Si Engineering 13,000 nakasama ka na rin. 13,000. Number 2, Pablo Diaz. All in all, magkano nagastos? 13,000? Kasi, routine labor. Kayo na rin ang gumawa as in mekaniko kayo? O may alam din kayo sa makina? Professional mechanical engineer ako. Kaya pala. Naka-member ako ng Philippine Regional Commission. Ano pong name nyo? Dito Andres. Okay po. Nice meeting you po. Kaya pala hindi basta-basta ordinary hindi mapapatakbo yan. Kasi ito, kung sino may magpapagawa. Opo. Number 6. Tama po ito. Cost na abutin lang yan. Maximum 14,000. Depende pa rin sa bike kung magkano yung presyo ng bike. Ano makina? 6,000. Number 9. Okay po. Pwede ka mag-bike, pwede ka mag-motor. At hindi ka gaya ng e-bike. Pag na-discarga, okay ka na. Ito, maraming gasoline station. Sige po. Okay na. Sana matry ko. Pero nakakatakot baka hindi ba aatungal yung makina mo? Ordinary biking ka lang. Apo. Yung development dito, wala pa nakaalam. Pwede ko tanggalin ang kadena. Tama. Pag-bike ordinary, wala nang. Oo. Wala kung bakit. Tapos, meron kayo 3 entries dito. Kaya mabibili, wala nito. Kayo lang ang gumawa niyan. Develop ko yan. Kasi kailangan ko mag-bike ordinary, walang. Pag ginamit mo, maandal siya, nagbabike ka, gumagana to. Opo. Hindi, engage mo to, sabit mo dito, mag-bike ordinary. Yan yung pinag-isipan. Simple lang ang ito, mechanism. Opo. Tanggalin mo yung spring. Opo. Tanggalin mo yung spring. Okay, number... Luwagan mo ito. Bababa ito. Number 14. Opo. Pagbaba nito, lulugan ka din na. Tanggalin mo, tabit mo. Number 14. Wala yan sa wala sa YouTube. Kayo lang ang nag-develop niyan. Yan ang improvement sa ganyan. Apo. Support local kay Manong siyang nag-improve sariling improvise. Yung mga nagagawa na pero minodify ko. Sariling modify. Oo, sarili ko yan. Nakaka-amaze. Hindi kayo mapapahiya.
Apa. Sa nag-experience dito. Ano yung max na speed? Sa mga 55-60 kaya. Pwede palitan ng higher power. Pwede 80cc. Ito 50. Galing ng stand. Stand siya, bubo ka. Stand pa lang. Oh. Saan galing sa inyo rin yung stand na yun? Oh, di ba? Bumubo kayong stand. Yun, Pao, thank you sa invite. Thank you din, Sir Jay, sa pagpunta po. No? Tapos puso po kami nagpapasalamat na pinaunlakan niyo yung aming invitation para sa makapunta sa ating event na bike show. Sobrang aliw ko rin, ang daming nag-modified ng bike and yung mga nagre-restore. Galing nung event na to. Sa lahat ng groups ng cycling sa Las Piñas na hindi pa familiar kay LPCA, pwede po kayo pumunta sa Facebook page namin para po ma-recognize po natin ang mga grupo nila or grupo nyo. Ang LPCA ay may mga advocacy maganda katulad po ng tree planting, clean-up drive, then like ng mga event, mga seminar. So, becomes a charity, maaasahan po ninyo ang LPCA, no? Lahat po ng mga cyclings na wala ring grupo sa Las Piñas, welcome po kayo sa group namin at makikipagkaisa po sa ating advocacy na tumulong. Ayan lang naman po yung hangarin ng LPCA, no? Na makatulong at tumulong po sa ating mga kapwa cyclista. So yun lang, Sir Jay. Ayun, and maraming salamat. Sana salamat po. magaya ng iba to. Huwag niyo po lang kakalimutan, no? Subscribe niyo po sa Sir Jay, no? Tulungan po. Salamat. Tulungan po natin yung channel niya. Subscribe niyo, like niyo, panoorin niyo po lahat ng content niya, promise. Ako na po nagsasabi. 4 years ago, si Sir Jay po yung unang-unang bike cycling na napanood ko. And then hanggang ngayon talagang hindi ko pinapalagpas bawat video nito. So panoorin nyo, tulungan natin si Sir Jay. Salamat. Alright. Balik tayo dito. Punta natin si Noni, dati kong office mate. Baluarte mo to Oo, pero Bakit? Bakit? Budol ba dyan? practice ka dito. Baka mapalayo ka, mahirapan kang umuwi. 25 kilometers, 58 minutes daw. Ito yung babakbakin natin pa uwi. Yan guys, dito na ulit tayo, Aguinaldo. Paakyat ng Pala-Pala, Dasma. Pure Gold, Dasma rin yan. 5 minutes before 7. 7:10, dito tayo sa All Homes, Dasma rin yan. Lapit na to, dyan sa taas. Kasi pahon ko rito, pagod na pagod ako. And yun, sa may All Homes Dasma, tapat nun may tindahan. Uminom ako ng tubig, marami. And dito, umaahon ako ng hirap na hirap ako kasi nabusog ako ng tubig. And kanina, nung mula Danghari, umakit nga ako papunta rito sa Dasma. Okay pa eh. Nung biglang medyo nabusog ako, napuno yung tiyan, ang hirap huminga. And yun, hinahabol natin yung hinga. Paakyat dito sa Pala-Pala. Yun lang, sharing lang nung mahirap talagang magpakabusog ng tubig. Okay pa yung huwag mong bubusugin yung sarili mo.
Pero yun yung feeling natin pagka totally uhaw na uhaw, laklakan ng laklak ng tubig. Ito na yung eksena ngayon. Dito na tayo, bala-bala. Bulusok isang ahon and banayad na ahon. Eksena sa langkaan bago lumiko ako ng kaliwa. Dito na tayo sa final climb na 1.6. Last 2 climb. Masasanay rin tayo rito. Final climb. Hiha. Ayun. Palatandaan, meron pa tayong lakas. Sa ganitong oras dito sa amin, malamig na yung hangin. Nandito na tayo sa taas. Yung dumadampi sa ating mga balat is medyo kikilabutan ka. Ayun. Malamig. Awa naman yung ang nag-iisang may bahay. Nag-iisa talaga eh, no? Maliwanag yung labas. Sinihintay na ako. Meron tayong pasok ka. Yay! OMG. Sumabit. Ma? Ayan guys, the time is 7:32. Dumating tayo ng bahay. And the Strava is, kumusta yung asawa kong namimintana? Namimintana, ano? And the Strava is, may putol to 46. Tingnan natin sa trucks. And sa trucks is, resume, pero yun, ganun din, 46. Ayan guys. Like, comment, and subscribe to my channel. And thank you for watching. Salamat.